Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel. At isa na namang pagbahagi ang ating gagawin sa araw na ito mga kabalita. At isang induction cooker ang ating tinanggap o natanggap. Ito po, nakabalot pa po sa bag mga kaibigan. At ang issue daw po ay ayaw gumana ng mga pindutan. Ayan po ang gagawin natin at doon sa mga electronics enthusiast po natin. Ayan, pwede po ninyong panoorin at makakuha po tayo kahit konting idea mga kaibigan. Plug-in po natin kung may power. So meron mga kaibigan Ayan, narinig nyo po na tumunog. Pero pagka pinindot po natin ay wala po, umiilaw lamang po yung ating yung indicator na isa. At hindi po yan normal na matatawag mga kaibigan. So samahan nyo po ang inyong likod mga kabalita. So ito na mga kaibigan, susubukan na po nating buksan ang unit. Induction At siyempre pabilisin po natin ang pagbukas kasi yung ibang televiewers po natin ay naiinip pagka mabagal ang pagbukas. Yan. Ito na po mga kaibigan ang ating unit. At malinis unlike doon sa mga nauna po natin binuksan na talagang maraming dumi o agi ayan, habang dinatest po natin mga kaibigan umiikot ang fan. Pero ang problema ay tumitigil dahil siguro hindi po tayo nakapag-on o kaya naman ay makapag-adjust titigil po talaga ang fan po natin. So yan ang ating uunahin bago po tayo patuloy sa anumang issue o sa anumang maaring dahilan pa ng ganong problema mga kabalita. Alright, tanggalin po ang coil syempre upang makita po natin ang ilalim yung board at eto talagang kita naman po natin malinis pa ang kanyang board mga kaibigan. Alright, so ang gagawin po natin, pagtuunan po natin ang pansin yung sinasabi ng suki po natin. Minsan kasi yung mga sinasabi niyan ay yung iba totoo, pero yung iba naman ay hindi. Ito na mga kabalita ang ating control board. Ito pong mga signs na yan ay ayan yung mga Fahrenheit na yan, depende sa lulutuin ay wala namang pong buttons yan, kundi itong dalawa na kulay puti. Yun, ayan po ang susubukan nating i-test sa ating tester mga kaibigan. Alright, siyempre tatanggalin po natin. Paano natin masasabi kung hindi po natin yan babaklasin? Ayan, iba tama ako? Kasi yung ibang induction ay lahat na pindutan ay meron bawat adjust kung ano yung lulutuin, pipindutin mo lamang doon. Pero ito iba. Ayan dapat po ganyan gumagana ito po yung sa kabilang touch switch mga kaibigan. Ito naman yung isa. Walang reaction mga kabalita. Ibig sabihin pagka ganito sira ang switch po natin, dahil once na pinindot po natin dapat ay magkakaroon ng reaction ang ating multitester. Gaya po na ito, buo ito mga kaibigan. Ito ang ipapalit natin. Ayan diba? Pag pinindot, papalo ang multitester. Ibig sabihin yung contact mga kaibigan. Okay, so bubungkalin na po natin ang tamad na switch na yun
Tamad siya dahil wala po siyang response ng mga kaibigan. At aking napagmasdan na medyo may kalawang. So ibig sabihin ay nawisikan din po ang ating switch na ito, mga kabalita. Diba, simple lamang ang induction na ito. Hindi po gaya ng iba na masyadong komplikado. Eto na ang sirang switch, mga kabalita. O diba, kayang-kaya po ng mga fresh graduate na mga kaibigan gawin ang mga ganitong klase ng unit. Simple lamang ang sira. Pero yan ay nagiging komplikado pagka tayo ay hindi marunong sumunod doon sa step by step na troubleshoot ng mga kabalita. Ganun lamang po ang dapat natin gagawin. Pagka hindi totoo yung haka-haka ng suki po natin, tayo na mismo ang maghahanap ng ibang problema, mga kaibigan. Eto, ulitin po natin. Okay. So goods na ang nilagay natin mga kaibigan. Parehas na pong functional di siyempre ilagay na po natin upang matest na po natin ang unit na ito dahil may iba pa tayong gagawin mga kaibigan. Yan. Yung sa kanan yan yung power on. Yan po yung nagkaroon ng problema, mga kaibigan. Hindi naman mag-a-adjust yung andun sa kaliwa unless na hindi ka pa nakapag-on. Kaya pala umiilaw yung isang indicator po natin mga kaibigan. So yun ang reason ngayon ay mapapatunayan po natin na ang tinanggal po natin ay talagang sira. At syempre magbabago ang status ng ating subject na ito, mga kaibigan. Yung terminals naman po ng sa coil natin, mga kaibigan, doon sa mga bago ko ay wala naman pong polarity ibig sabihin ay non-polar, mga kaibigan. Eto na, itry natin kung gagana na po ang ating unit na ito, mga kabalita. Alright, here we go. Ayun, tumunog double check tayo pagka may sumabit sa fan. So goods na to, mga kabalita. At talagang nakuha po natin siguro ang problema ng ating unit na ito, mga kaibigan. Ayun, nag-double check po tayo upang hindi masayang ang paggawa po natin. Eto na, iuna po natin, mga kabalita. Ayun, gumana na po ang lahat na indicator, mga kaibigan. At syempre, salangan po agad natin ng ating iiniting tubig, mga kaibigan, upang nang sa galon ay matest po natin ng aktual na talagang good na ang ating unit na ito, mga kaibigan. At wala po tayong ibang nakuha kundi yung isang gamungo na switch, mga kabalita. Sa ganitong model, ayun lamang po ang ating pinalitan, At hindi po sa lahat ng oras yan, mga kabalika, dahil yung iba ay iba ang design, mga kaibigan. So, thank you so much po sa inyo lahat, mga kabalika. Hanggang sa muli po natin pagsalang sa ere at sa pagbahagi po ng mga ganitong video. At kung nagustuhan po ninyo, pakiiwanan naman ng like ang ating video na ito. Thank you sa inyong lahat.